Hindi natin alam ang mangyayari sa ating buhay. At lahat ng mga taong nakikilala natin ay may mga papel na gagampanan sa ating kanya-kanyang buhay. Madami din tayong nagagawang pagkakamali, lalo na sa nakaraan, na maaaring siyang nakakaapekto ngayon sa ating kasalukuyan. Dear Mama Mia, matapang ako pagdating sa pag-ibig. Minsan nga, kahit alam ko ng mali na, ay ipinaglalaban ko pa rin at pinaninindigan ang aking nararamdaman. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Christina, 29 years old. Hindi po ako sumulat para humingi ng advice dahil sa totoo lang ay marami na ang nagbibigay sa akin noon. Kaya lang sadyang matigas lang talaga ang ulo ko, Mama Mia. Ginagawa ko pa din kung ano ang dinidikta sa akin ng aking puso. Maaga akong namulat sa mundo ng pakikipagrelasyon dahil lumalaki ako na nakikita ko ang aking ina na pilit pa ring ipinaglalaban ang pagsasama nilang dalawa ni Papa. Isa po kasing napakababaerong lalaki ang Papa ko, Mama Mia. Kaya paulit-ulit itong nagkakasala at paulit-ulit rin namang nasasaksihan ng ng naming mga magkakapatid ang pagpapatawad noon ni Mama kay Papa. Mama Mia, nakita ko kung paano inaway ni Mama ang mga nagiging babae ni Papa noon upang layuan lang ng mga ito ang aking ama. Sa totoo lang ay hindi ko maintindihan noon kung bakit tinatanggap pa rin ni Mama si Papa sa kabila ng mga kasalanan nito sa kanya. Sa isip ko kasi dati, bakit mo tatanggapin ang taong paulit-ulit ka na lang niloloko at paulit-ulit ka na lang sinasaktan? At natatandaan ko ang sinabi noon ni Mama sa akin. Nagsumpaan kami sa harap ng Diyos, anak. Nagsumpaan kaming magsasama sa habang buhay. Isa pa, kilala ko ang papa nyo. Mahilig lang talaga siya sa babae kahit noong kabataan pa namin. Kung hindi ko nga ipinaglaban siya sa aking mga magulang, baka hindi kami nagkatuluyan ngayon. Anak, maiintindihan mo rin ang lahat kapag ikaw ay magmahal na ng totoo balang araw. Sa dami ng mga sinabi sa akin ni Mama ay isa lang ang naging conclusion ko, Mama Mia. Kapag talaga mahal mo, gagawin mo ang lahat para maipaglaban ito. Bagay na na-misinterpret ko, Mama Mia, dahil kahit mali, ay pinaglalaban ko pa rin ang aking pagmamahal. Nasa third year high school ako nung una kong makilala si Joey. Hindi niya tunay na pangalan. Isa siya sa mga habulin sa aming batch, Mama Mia. May itsura si Joey, sakto lang pagdating sa talino sa klase, habang ako naman, Mama Mia, ay laging kasali sa top 10 of the class. Mama Mia, dahil alam ko na may girlfriend noon si Joey, ay pinilit ko na hanggang crush lang talaga ang maramdaman ko para sa kanya. At para magawa ko yun ay iniwasan ko na makausap siya. Nag-focus ako sa pag-aaral hanggang sa ang tadhana na nga ang gumawa ng paraan para sa aking nararamdaman. Nasa fourth year na kami noon nung bigyan kami ng project by pair ng aming teacher. At sakto naman, Mama Mia, na si Joey ang nakapareha ko. Ewan ko ba, pero kinuha ko yung sign mula sa universe na may pag-asa kaming dalawa ni Joey. Kinuha ko ang chance para mapalapit sa kanya. Ipinakita ko sa kanya, Mama Mia, na hindi lang ako matalino, kundi may ganda rin akong taglay. Oo, Mama Mia, natuto akong mag-ayos ng sarili ko para kay Joey.
Hindi ko alam kung masasabing pangaakit ba yon, pero palagi akong presentable sa tuwing kasama ko siya. At lagi ko ding pinapakita sa kanya, Mama Mia, na hindi rin ako katulad ng ibang babae na ganda lang ang panlaban. Dahil ako ay matalino rin. Ginawa ko yun upang makita niya na mas karapat dapat ako sa kanya kaysa sa kasalukuyan niyang girlfriend. Pero syempre, dahil loyal si Joey ay hindi ko siya nakuha. Hanggang sa makagraduate na kami ng high school. Nasaktan ako noon, Mama Mia. Kahit hindi naman kami, ay may kirot pa rin akong naramdaman sa puso ko. At ang sabi pa ni Mama noon ay may makikilala pa akong iba, lalo na kapag mag-college na ako. Iba na mas lamang kaysa kay Joey. Iba na mas mamahalin ko kaysa sa naging pagmamahal ko kay Joey. Tama naman si Mama. Dahil nung nag-college ako ay mas naging malawak pa ang circle of friends ko, Mama Mia. Pati na din ang mga nakikilala kong tao ay mas dumami pa. Maraming gwapo, marami akong hinangaan noon, pero wala akong maramdaman na special kahit pa nga nung may nanligaw na sa akin. Hindi naman ako paasang tao, kaya agad kong binabasted ang mga nanliligaw sa akin na hindi ko naman talaga gusto, Mama Mia. Ang hindi ko alam ay same pala kami ng pinasukan na university ni Joey. Nagkataon pa nga na naging magkaklase kami sa isang subject. Mama Mia, natuwa ako dahil naniniwala talaga ako sa tadhana. At pakiramdam ko, Mama Mia, ito na ang pagkakataon na matagal ko nang hinihintay. Ang pagkakataon na pwede ko nang makuha si Joey. Lalo na nung malaman ko, Mama Mia, na sa ibang university pala nag-aaral ang kanyang girlfriend. Dahil dati na kaming magkakilala ni Joey ay syempre mas close kami sa isa't isa kumpara sa iba naming mga classmates. Hindi naman niya alam, Mama Mia, na may gusto na ako sa kanya dati pa. Dahil hindi ko naman pinapahalata noon na crush ko siya. Mama Mia, mula nung mag-college ako ay nagkaroon na ng kurba ang katawan ko. Alam ko na sumeksi ako, Mama Mia. Kaya naman naisip kong gamitin yun upang simulan ang aking pangaakit kay Joey. Kung hindi ko siya nadala noon sa ganda at talino ko, siguro naman ngayon sa katawan ko ay madadala na siya. Lagi ko siyang niyayaya na sabay kaming mag-lunch kahit magkaibang schedule naming dalawa. At nung sumali siya sa varsity ay lagi kong pinapakita sa kanya ang buong-buong suporta ko, Mama Mia. Minsan na nga kaming tinutukso ng mga kakilala namin dahil sobrang close raw namin sa isa't isa. Ang buong akala ko noon ay itatanggi ni Joey ang panunukso nila dahil may girlfriend ito. Pero hindi niya yun ginawa. Pangiti-ngiti pa siya ng malapad at kumikindat-kindat pa sa akin sa tuwing may mga taong nanunukso sa aming dalawa. Mama Mia, yun na po ang naging go signal ko upang ituloy ang aking pangaakit sa crush kong si Joey. Medyo mahirap nung una, Mama Mia, dahil palaging tumatawag ang girlfriend niya sa kanya. Pero syempre dahil hindi naman sila magkasama, ay naggagawan ko pa rin ng paraan upang isakatuparan ang aking binabalak. Alam kong mali pero mahal ko si Joey, Mama Mia. At kung hindi ko naman nakita na may chance kaming dalawa ni Joey, ay hindi din naman ako gagawa ng kahibangan para sa kanya. Pero Mama Mia, naramdaman ko at pinaparamdam sa akin ni Joey na may chance kaming dalawa na pwedeng maging kami. At bilang isa akong marupok na babae ay ginawa ko ang lahat hanggang sa magtapat na nga sa akin si Joey na nagkakagusto na siya sa akin. Tina, sa tingin ko nga,
mahal na kita pero alam kong mali dahil may girlfriend ako. Pero anong magagawa ko? Yun ang nararamdaman ko. Pangako, tatapusin ko muna ang relasyon naming dalawa ni Carla. Hintayin mo ako, ha? Yan ang naging pagtatapat niya sa akin, Mama Mia. Aaminin ko, Joey, na mahal din kita. Pero dapat ay ayusin mo muna yung sa girlfriend mo. Sagot ko naman sa kanya. Mama Mia, ipinangako sa akin ni Joey na hihiwalayan na niya ang girlfriend niya. Pero hindi din naman kaagad nangyari yon. Palusot niya ay nagbabanta raw si Carla na tatapusin nito ang sarili niyang buhay sa tuwing sisimulan na niyang makipaghiwalay dito. Mama Mia, ilang buwan din po akong nagtiis sa pagiging number 2 sa mata ng ibang tao. Pero okay lang dahil alam ko naman na kahit number 2 ako sa paningin nila, ay number 1 naman ako sa puso ni Joey. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na ding na let go ng girlfriend niya ang relasyon nilang dalawa ni Joey. Basta na lang daw po itong hindi nagparamdam sa kanya. At simula nga ng araw na yon ay naging tuluyan na kaming masaya ni Joey. Pero aaminin ko, Mama Mia, na hindi pa rin nawawala sa isipan ko ang posibilidad na maaaring maagaw ng iba sa akin si Joey katulad ng ginawa ko sa kanilang dalawa ng girlfriend niya. Kaya naman, Mama Mia, todo bantay talaga ako sa relasyon namin ni Joey, lalong-lalo na kay Joey. Mahirap na at baka malusutan pa ako. Hindi naman ako mahigpit na girlfriend sa kanya, pero syempre ay sinasabi ko pa din sa kanya ang mga ayaw ko lalo na kapag lumalabas siya na hindi ako kasama at ang tanging kasama niya lang ay ang barkada niya. Lagi kong ipinapaalala kay Joey ang limitation niya pagdating sa pakikipagkaibigan, lalong-lalo na sa mga babae, Mama Mia. At pati na din sa pag-iinom niya ng alak. Mahal, huwag kang mag-alala dahil hindi naman kita bibigyan ng dahilan para magduda sa akin. Kaya wala kang dapat ipag-alala at ipangamba dahil ikaw lang ang nag-iisa sa puso ko. Saad niya sa akin nung minsan ko siyang pinagsabihan ulit, Mama Mia. Tinupad naman yun ni Joey. Naging mabuti siyang boyfriend sa akin. Sinisigurado din niya na lagi kaming may oras para sa isa't isa kahit gaano man kami ka-busy sa school. Mama Mia, mahal na mahal ko si Joey. Kaya naman hindi na rin ako nag-atubili na ibigay sa kanya ang aking pagkababae. Siya ang nakauna sa akin. At mula nga noong may nangyari sa aming dalawa ay mas naramdaman ko pa ang kanyang pagmamahal para sa akin. Pero Mama Mia, totoo nga pala na lahat ng bagay kahit gaano pa ito kaganda ay hindi rin ito magtatagal at magbabago rin. Bigla na lang, Mama Mia, na parang hindi na siya nagpaparamdam sa akin. Bigla na lang siyang nawala na parang bula. Wala itong naging tanong sa sagot ko, Mama Mia. Ayaw tanggapin ng isip ko na nagsisimula ng mangyari sa akin ang ginagawa ko noon sa past relationship nila. Mama Mia, nararamdaman ko rin na parang hindi na interesado si Joey na kausapin ako. Sa tuwing nagte-text ako sa kanya, Mama Mia, ay sinasagot niya lang ng isang salita ang bawat tanong ko. Mahal, kumain ka na ba? Oo. Mahal, gusto mo bang gumala? Hindi. Ganun lang, Mama Mia. Nararamdaman ko na parang may gumagawa na sa akin sa ginawa ko noon sa girlfriend ni Joey. Pero unlike sa ex-girlfriend niya, ay pinaglaban ko talaga ang relasyon naming dalawa. Ginamit ko lahat, Mama Mia. Lahat-lahat, pati na ang katawan ko para manatili sa akin ang boyfriend ko.
Naging parang baliw rin ako na stalker sa kanya dahil umabot pa ako sa punto na sinusundan ko siya para makita ko kung sino ba talaga ang babaeng kinakalantari niya. Hindi naman ako nabigo, Mama Mia, dahil sa kakasunod ko sa kanya ay nakita ko isang araw ang babaeng kinakatagpo niya sa isang restaurant. Maganda at matangkad ito. Sexy din kaya hindi na ako nagdududa kung bakit natuon sa kanya ang atensyon ng boyfriend ko. Para akong timang na pinapanood silang dalawang mag-date. Panay ang haplos ni Joey sa kamay nung babae na sa tingin ko naman, Mama Mia, ay ine-enjoy din ng babaeng yon. Noong matapos silang dalawa ay sinundan ko kung saan sila pupunta. Inihatid niya ang babae sa bahay nito. Siyempre, Mama Mia, ay hindi ako nagsayang ng panahon. Dahil nung umalis na si Joey, pagkatapos niyang ihatid ang babaeng yon, ay agad kong kinatok ang bahay ng babae. Pagkalabas pa lang niya, Mama Mia, ay alam ko na kaagad na alam niya kung sino ako base sa naging reaksyon niya. Binalaan ko siya, Mama Mia, na dapat ay layuan niya si Joey kung ayaw niyang maiskandalo ang buhay niya. Medyo matapang pa ito nung una dahil ang sabi niya, Mama Mia, ay nakakarma lang daw ako. Nasabi na pala ni Joey sa kanya ang naging simula ng aming relasyong dalawa. Pero hindi ako nagpatinag sa pagmamatapang niya. Umabot na kami ng 2 taon para bitawan ko lang ng ganun-ganon si Joey. Kaya, Mama Mia, ginawa ko talaga ang lahat para maipaglaban ko ang boyfriend ko. Inaasahan ko naman na magsusumbong ang babaeng yun kay Joey. Pero ang hindi ko napaghandaan, Mama Mia, ay ang pagkampi ni Joey sa kanya. Nagalit si Joey sa akin at agad akong pinagbantaan na makikipaghiwalay siya sa akin dahil sa nagiging iskandalosa na raw ako. Medyo nalito ako sa part na yun, Mama Mia. Dahil kung mahal na niya yung babaeng yun, ay bakit pa niya ako pinagbabantaan na hiwalayan? Bakit hindi na niya ako tuluyang iwan? Kinumpronta ko siya, Mama Mia. At alam mo ba kung ano ang sinabi sa akin ng boyfriend ko? Hindi niya raw mahal ang babaeng yon. Pero ang gusto niya, Mama Mia, ay makuha ang babaeng yon. Ayaw niyang tuluyan akong makipaghiwalay sa kanya. Kaya naman ay bigyan ko lang daw siya ng pagkakataon para magawa ang ninanais niya sa babaeng yon. Kung hindi ay siya na raw mismo ang makikipaghiwalay sa akin. Natawa ako sa sinabi ni Joey. Gusto lang pala niyang makasex ang babaeng yon. Pero bakit? Hindi pa ba sapat ang ginagawa kong pagpapaligaya sa kanya sa kama? Yan ang naging tanong ko sa kanya. Pero Mama Mia, ang sabi niya ay ayaw na daw niyang sagutin ang tanong ko na yon dahil hindi ko rin naman daw maiintindihan ang nararamdaman niya bilang isang lalaki. Sa totoo lang ay hindi ko talaga naintindihan yon. Pero kahit ganon ay pinili ko pa ring manatili sa piling ni Joey. Kahit alam ko, Mama Mia, na niloloko at ginagago niya ako. At alam mo ba na nung tinanggap ko ang kahibangan niya ay bumalik kaming dalawa sa dati? Naging masaya ulit kami. Siyempre, bukod sa mga araw na pinupuntahan niya ang babaeng yun para makipag-sex dito. Inisip ko na lang, Mama Mia, na baka gusto lang niyang makatingim ng ibang putahe. Inisip ko na lang na ganun siguro si Joey. Katulad ng papa ko na hindi maperme kung isang putahe lang ang laging tinitikman. Dahil sa totoo lang, Mama Mia, sa tuwing nakakatalik niya ang babaeng yon ay mas nagiging mainit ang aming pagniniig dalawa ni Joey. Oo, Mama Mia, kahit alam ko na may nagiging katalik na ibang boyfriend ko
ay nakikipagtalik pa rin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko na mas ginaganahan si Joey makipagromansa sa akin kapag katatapos lang nila nung babae niya. Kung tutuusin ay nakakadiri, nakakainsulto bilang isang babae. Pero tinatanggap ko na lang yun dahil mahal na mahal ko si Joey. Pero Mama Mia, muli na namang niyanig ang aming relasyon nung malaman ko na hindi lang pala isa, kundi 3 babae pala ang kinakalantari ng magaling kong boyfriend. Yun ang hindi ko na natiis. Yun ang naging pinakamalaki naming pag-aaway ni Joey. At ang pag-aaway na yun ay humantong sa hiwalayan naming dalawa. Sobra talaga akong nasaktan, Mama Mia, dahil yun ang aming ika-3 taon bilang magkarelasyon. Nahirapan ako, Mama Mia. Ilang beses pa akong humingi ng isa pang araw na makasama siya para wag kaming maghiwalay sa mismong anniversary namin. Pero lahat din pala ay may hangganan dahil umabot ako sa punto na ako na mismo ang umayaw. Ako na mismo ang napagod sa aking pagpapakatanga kay Joey. At nung napagod na nga ako, Mama Mia, ay tuluyan ko na siyang pinakawalan at tinalikuran. Naisip ko noon, Mama Mia, na siguro nga hindi talaga mawawala ang sakit na nararamdaman ko kung hindi ko magawang makipaghiwalay ng tuluyan kay Joey. At simula nga noong maghiwalay kami ay pinangako ko sa aking sarili na hinding-hindi na ako papasok sa relasyon na ako ang mas nagmamahal. Pinangako ko sa sarili ko, Mama Mia, na dapat sa susunod na magkaroon ako ng bagong lalaki sa buhay ko, dapat siya yung nagkakandara pa sa akin. Dapat siya yung parang asong sunod ng sunod sa akin. Dapat siya yung mas nagmamahal sa aming dalawa. Mama Mia, nakapagtapos ako ng pag-aaral ko at nakahanap na rin ng magandang trabaho. Nakakakilala na rin ako ng mga bagong kaibigan. At doon, Mama Mia, ay nakilala ko sa trabaho ko si Uno. Sa totoo naman ay hindi ko siya tipo. May itsura naman siya at medyo maganda rin naman ang kanyang pangangatawan. Pero sadyang hindi talaga ako attracted sa kanya. Pero hindi naman yon naging hadlang, Mama Mia, para humingi ng permiso sa akin si Uno na ligawan ako. Nung time na yon ay nagdadalawang taon na rin, Mama Mia, na wala akong naging karelasyon. Magdadalawang taon na rin simula nung paghihiwalay naming dalawa ni Joey. Kaya naman pumayag na ako na ligawan ako ni Uno. Hindi naman siguro masama ang makipag-flirt, hindi ba, Mama Mia? Single naman ako at sa tingin ko naman ay single din si Uno. Mama Mia, alam mo ba na kahit nung nagliligawan pa lang kaming dalawa ay binigay ko na sa kanya ang pagkababae ko? May nangyayari na sa amin. Nagumpisa yon sa paghalik-halik niya sa pisngi ko hanggang sa umabot sa punto na pati labi ko ay hinahalikan na rin niya. At nung hindi na kami nakontento sa pahalik-halik ay humantong na ang lahat sa pagtatalik. Malinaw naman sa kanya, Mama Mia, na wala pa kaming relasyon dahil hindi ko pa siya sinasagot. Pero ang sabi niya ayos lang daw, basta ba hindi namin itigil ang aming mga ginagawa. Mama Mia, hindi ko naisip noon na dehado pala ako bilang isang babae. Dahil nakukuha ni Uno ang mga privileges na para dapat sa lalaking minamahal ko. Nakukuha niya yon ng libre. Mama Mia, pinangako ko noon sa sarili ko na dapat ay hindi talaga ako mahulog ng husto kay Uno. Pero sa totoo lang, naiisip ko na habang may nangyayari sa aming dalawa nang wala kaming relasyon,
pakiramdam ko, Mama Mia, ay bumabalik na ako sa sitwasyon ko noon. Pero ngayon ay mas grabe. Pero ang sabi ko, Mama Mia, hanggat wala kaming commitment ay hindi rin ako masyadong masasaktan. Kaya naman naging kontento na ako sa kung anong meron kaming dalawa ni Uno. No strings attached, pero naglalampungan. Magaling din siya pagdating sa kama. Naibibigay niya rin sa akin ang kaligayahan na hinahanap ko. Hanggang sa malaman ko, Mama Mia, na si Uno pala ay hindi binata. May sabit na siya. May asawa na pala siyang tao. Nung malaman ko yun ay nagpasalamat ako dahil bagamat nakapasok siya sa loob ng katawan ko, ay hindi naman siya tuluyang nakakapasok sa puso ko. Kaya kahit katiting ay wala akong naramdamang sakit nung malaman ko yon. Bagkus ay nakaramdam ako ng pananabik sa isipin na nakakatali ko ang isang lalaking nakatali na. Masarap isipin na napapaligaya ko siya higit pa sa ginagawa sa kanya ng asawa niya. Kinausap ko siya, Mama Mia. At syempre ang pagiging married niya ang ginawa kong dahilan para hindi ko siya sagutin. Pero sinabi ko sa kanya na hindi naman ibig sabihin na matitigil na kami sa aming pagtatalik dahil napapasaya naman niya ako doon. At hanggat napapasaya pa niya ako sa pamamagitan ng pakikipagtalik, ay willing akong ipagpatuloy namin yon. Mama Mia, hindi ko alam kung mas nagpasalamat si Uno sa nangyari, pero yun na nga ang ginawa naming dalawa. At sinisigurado niya na sa tuwing nagkikita kami ay may bago siyang ginagawa sa kama. Bagay na lalong nagpapa-excite sa akin. Mas naramdaman ko kasi, Mama Mia, ang pagpapahalaga niya sa akin. Nag-e-effort siya para matuto ng mga bagay-bagay para paligayahin ako. Alam ko na hindi niya yon ginagawa sa sarili niyang asawa. Buong buhay ko nga, Mama Mia, ay habang buhay na kami. Buong akala ko nga, Mama Mia, ay habang buhay na kami sa ganoong sitwasyon ni Uno. Pero dumating ang isang lalaki na nagpatigil sa akin sa kung anumang gawain na ginagawa ko na hindi maganda. Ipinakilala siya sa akin ng isa kong kaibigan. Mama Mia, average lang naman siya. Hindi gwapo, hindi rin masyadong malaki o maganda ang katawan. Pero ewan ko ba, sadyang napakalakas talaga ng dating niya sa akin. Agad akong nagkagusto sa kanya. Itago nga pala natin siya sa pangalang Tony. Hindi ko na din pinatagal pa at ako na mismo ang nagtanong sa kanya kung may girlfriend siya. At nung sinabi niyang wala ay agad kong sinabi na may nararamdaman ako para sa kanya. Mama Mia, alam kong weird at hindi talaga pangkaraniwan na ang babae ang mauunang magsabi sa isang lalaki tungkol sa kanyang nararamdaman, pero wala na akong naging pakialam noon. Ngunit ang hindi ko napaghandaan ay ang pagtanggi niya sa sinabi ko, Mama Mia. Dahil ang sabi niya ay kaka-break pa lang daw niya sa kanyang girlfriend at nasa process pa siya ng pag-move on. Mama Mia, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na nag-volunteer ako na maging panakipbutas niya para mas madali siyang makapag-move on sa ex niya? Pero syempre, tumanggi siya nung una. Pero dahil dakilang mapilit ako, ay bumigay rin siya. Walang ligawan na nangyari sa aming dalawa. Diretso na kami sa pagkakaroon ng panakipbutas na relasyon. Aminin ko na nung una ay medyo nakakaasiwa dahil alam ko na may minamahal siyang iba. Pero hindi din naman nagtagal ay nasanay na rin kami, lalo na ako sa sitwasyon namin. Sa una naming mga buwan ay ako lang ang laging nagbibigay ng effort para magkasama kaming dalawa. Hindi ko na maiwasan, Mama Mia, ang mainis, pero syempre ay nagtitimpi na lang ako dahil ako naman ay ang may gusto noon. Ako naman ang nag-offer na gawin niyang panakipbutas.
3 buwan din Mama Mia bago siya nagsimulang mag-effort para sa akin. Sobrang saya ko Mama Mia, lalo na nung unang beses niyang sabihin sa akin ang mga katagang I love you. Nagdi-dinner kami noon sa bahay niya nung sinabihan niya ako ng mga katagang yon. Han, sorry ha kung natagalan. Pero nais kong malaman mo na mahal na rin kita. Hindi pa siguro kasing intense ng pagmamahal mo sa akin, pero alam ko na may puwang ka na rito sa puso ko. Iyon ang mga eksaktong salitang sinabi niya sa akin. Mama Mia, yun din ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Ang araw nang sabihin sa akin ni Tony na minamahal niya ako. God knows kung gaano ko siya kamahal. Kaya naman ginawa ko ang lahat para mag-work out ang relasyon naming dalawa. Hindi madali, Mama Mia. Lalo na nung dumating ang panahon na muling nagparamdam sa kanya ang dati niyang kasintahan. Ang babaeng pinagmumove onan niya nung magkakilala kaming dalawa. Mama Mia, naging mahina si Tony, lalo na nung sinabi ng ex niya sa kanya na mahal pa rin siya nito. Sobra akong nasaktan at naalala ko pa kung paano ako nagmakaawa sa kanya noon na ako ang piliin niya at wag yung babaeng nanakit sa kanya. Bagay na hindi naging madali para sa kanya. At nung una ay nakita ko talagang pagdadalawang isip niya na piliin ako. At nung nakita ko yun, Mama Mia, ay ako na mismo ang nagbaba ng aking pride at pinuntahan ng ex niya. Oo, Mama Mia, pinuntahan ko ang ex-girlfriend niya at nakiusap ako sa kanya na tuluyan na niyang bitawan si Tony. Sinabi ko lahat ng pagbabanta para lang lumayo siya. Natuwa ako Mama Mia nung pagkatapos ng 2 araw ay muli itong hindi na nagparamdam kay Tony. Sobrang saya ko nung nakatanggap ako ng text mula kay Tony na magkikita raw kaming dalawa at ako raw ang pinipili niya. Ilang sandali pa matapos kong matanggap ang text na yun mula sa boyfriend ko ay nakatanggap naman ako ng isa pang text message mula sa ex-girlfriend niya. Panalo ka na. Ipinauubaya ko na si Tony sa'yo. Sana ingatan mo siya at mahalin. Sana wag mong gawin sa kanya ang pananakit na nagawa ko. Mabuti siyang lalaki. Kaya pakiusap lang, wag mo siyang saktan. Agad din naman akong nag-reply sa message ng ex niya kasama ang pangako na mamahalin at aalagaan ko si Tony ng buong-buo Mama Mia. Pero nung muli siyang mawala sa buhay ni Tony, ay muli ko namang nakita ang kalungkutan sa mga mata ng boyfriend ko. Kahit anong deny pa ang gawin niya Mama Mia, ay nakikita ko na mas mahal niya ang ex-girlfriend niya kaysa sa akin. Pero pikit mata ko pa rin siyang minamahal. Kahit alam ko na hindi ako ang nilalaman ng puso niya. Aaminin ko Mama Mia na masakit talaga. Lalo na nung minsang nagtatalik kaming dalawa na nakainom siya ay ibang pangalan ang binabanggit niya. Pangalan ng ex niya Mama Mia. Pero imbis na ma-discourage ay ginawa ko yung inspirasyon para lalong ipakita kay Tony na ako ang mas nararapat niyang mahalin. Mama Mia, mag-6 na buwan din bago ko nasabi na nakalimutan na niya ang ex niya. Alam kong medyo matagal pero ayos lang dahil ang importante naman ay ang kasalukuyan. Ang importante ay ako na ang mahal at kasama ni Tony. Mama Mia, napatunayan ko ang sabi ng ex niya na mabuting lalaki si Tony. Pinaparamdam sa akin ni Tony ang pagmamahal na hindi ko naramdaman sa mga lalaking nakasama at nakarelasyon ko noon. Wala din siyang itinago sa akin. Lahat ay kwento niya pati na ang tungkol doon sa huling nakarelasyon niya.
Bagay na hindi ko nagawa sa kanya, Mama Mia. Dahil sa totoo lang ay kinakahiya ko ang aking pinagagagawa sa mga nakalipas na taon. Lalo na yung pagpatol ko kay Uno sa isang lalaking may asawa na. Kaya naman, nung tinanong niya ako tungkol sa nakaraan ko, ang tanging naikwento ko, Mama Mia, ay ang tungkol kay Joey. Nakita ko ang pagkamangha niya sa katapangan ko na ipaglaban ang relasyon namin ni Joey noon. Kahit na niloloko ako nito. Mama Mia, alam kong hindi tama ang paglilihim ko sa kanya. Pero natatakot kasi ako, Mama Mia, na baka kapag nalaman niya ay hihiwalayan niya ako. Baka kapag nalaman niya, Mama Mia, kung gaano ako karuming babae, ay baka tuluyan niya akong iwan. At hindi ko makakaya yon pag nagkataon. Mama Mia, naging maayos naman ang takbo ng relasyon naming dalawa. Minahal ko siya ng sobra at alam ko din na ganun na rin siya sa akin. Nakilala ko na rin ang mga magulang at kapatid niya. Ganun din naman siya sa side ko. Tanggap at masaya silang lahat para sa aming relasyon. Kaya masasabi ko na talaga noon na perfect couple na kaming dalawa ni Tony. Nag-celebrate na kami ng aming first anniversary bilang couple. Special at intimate lang ang ginawa naming selebrasyon. Pero dumating pa rin ang hindi ko inaasahan, Mama Mia. Dahil isang araw ay nagkayayaan ng mga barkada daw niya nung college na muling magtipon-tipon at napagkasunduan ng mga ito na dalhin ang kani-kanilang mga partners sa buhay. Hindi ko alam pero nung araw na yon ay sobrang kaba na nararamdaman ko. Sinabi ko yun kay Tony pero ang sabi niya ay baka excitement lang daw ang nararamdaman ko. Isang private resort ang nirentahan nilang magbabarkada. 4 lang naman sila so bali 8 kaming lahat. Pagkarating namin doon, Mama Mia, ay kami na lang pala ang hinihintay. Sobra pa ang ngiti ko nung pinakilala niya ako sa lahat. Pero isang babae ang nagpawala ng ngiti ko, Mama Mia, dahil hindi ko matandaan pero parang pamilyar ang mukha niya sa akin. Kaya lang kahit anong pilit kong alalahanin ay hindi ko magawa. Hanggang sa lumabas na ang totoo, Mama Mia, at sinabi niyang asawa siya ni Uno. Ang lalaking minsan kong naging kafubo o friends with benefits. Pareho kaming nabigla, buti na nga lang at walang nakatingin kaya agad din kaming nakabawi. Pareho kaming nagkaintindihan, Mama Mia, na umaktong hindi magkakilala. Oh, nandyan ka na pala, pare. Ito nga pala ang girlfriend ko, si Christina. Han? Siya si Uno, isa sa mga pinakamatalik kong barkada. Pakilala sa amin ni Tony. Mama Mia, doon ko napagtanto kung gaano talaga kaliit ang mundo. Pinilit kong ngumiti sabay abot ng kamay ko kay Uno. Nice to meet you. Saad ko pa. Pero naramdaman ko ang pagpisil ni Uno sa kamay ko bago niya sinabing hello. Masaya naman ang unang gabi naming lahat sa villa na yon. Kahit pa nga may konting tensyon akong nararamdaman dahil magkalapit lang kami ni Uno. Siguro ay magaling lang talaga akong magtago, Mama Mia, dahil hindi naman nahalata ni Tony na may tensyon akong nararamdaman sa isa sa mga barkada niya. Hanggang sa mag-decide na ang lahat na matulog. Buti na lang talaga at tig-iisang kwarto ang bawat couple. At dahil nakainom ay agad na nakatulog si Tony pero ako, Mama Mia, ay hindi talaga mapakali. Natatakot ako na baka matuklasan niya ang tungkol sa nakaraan naming dalawa ni Uno. Ayokong mangyari yun, Mama Mia. Ayokong masira ang relasyon naming dalawa ni Tony dahil mahal na mahal ko na siya. At ayoko rin na masira ang pagsasama ni Uno at ng asawa niya. Kaya naman, Mama Mia, nagdesisyon ako na kausapin si Uno. At nung tahimik na ang paligid ay nagbakasakali ako na katulad ko ay gising pa rin si Uno.
Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at pumunta sa kusina. Mag-iisang oras din akong nakarinig ng yapak at dinalangin ko, Mama Mia, na sana nga ay si Uno na yon. At dininig naman ang panalangin ko dahil si Uno nga ang bumaba. Agad ko siyang hinila sa labas para doon makipag-usap. Madilim na noon, kaya alam ko na kung may gigising man ay hindi nila kami makikitang dalawa. Mama Mia, nakiusap ako kay Uno na ilihim namin ang lahat. Sinabi ko sa kanya na hindi alam ni Tony na may ganoong nangyari sa buhay ko. Sinabi ko rin kay Uno, Mama Mia, na mahal ko si Tony at ayoko nang mawala ito sa buhay ko. Nagpasalamat na lang ako na pumayag si Uno na ilihim namin. Pero may isa siyang kondisyon sa kanyang hiningi. Sige, papayag akong ilihim ang lahat, pero maari ba kitang makasama kahit isang beses na lang? Mama Mia, hindi ako pumayag nung una, pero nagbanta siya na aaminin niya kay Tony ang lahat. Kaya naman natakot ako at pumayag ako sa gusto niya. Pero nung simulan na niya akong halikan sa aking mga labi, ay nakaramdam ako ng pandidiri sa aking sarili. Bagay na nagbigay ng lakas loob sa akin upang itulak siya at umalis na doon. Inisip ko na lang, Mama Mia, bahala na siya kung ano ang gusto niyang gawin. Kung gagawin man niya ang pagbabanta niya sa akin. Nakahinga ako ng maluwag nung walang ginawa si Uno. Hindi na rin niya ako kinulit pa. Nabalitaan ko na lang, Mama Mia, na buntis na ang asawa ni Uno. At ipinagpasalamat ko yun dahil ngayon ay may dahilan na para tuluyan ng ibaon sa limot ni Uno ang nakaraan naming dalawa. Sa ngayon, Mama Mia, ay kami pa rin ni Tony. Maayos naman ang relasyon namin at napag-uusapan na rin naming dalawa ang paglagay sa tahimik. Alam ko, Mama Mia, na hindi maganda ang ginawa kong paglilihim sa kanya. Lalong-lalo na at involved sa lihim na yon ang isa sa mga matalik niyang kaibigan. Pero Mama Mia, dinalangin ko na lang at patuloy ko pa ring ipinapanalangin na sana ay tuluyan ko nang makalimutan at mabaon sa limot ang madilim kong nakaraan. Iniisip ko na lang din na may mga bagay na mas magandang manatiling lihim at maging parte na lang talaga ng nakaraan at huwag nang pag-usapan sa kasalukuyan para manatili ang magandang samahan at ang pagmamahalan. Hanggang dito na lang, Mama Mia, at nais kong magpasalamat sa iyo sa ginawa mong pagbasa nitong kwento ko. Sana ay may natutunan ang iba mula sa aking naging karanasan. Lubos na nagpapasalamat, Christina. Christina, hindi ko alam kung tama ba ang ginawa mong paglilihim kay Tony. Pero kung talagang sigurado ka na kailanman ay hindi mabubunyag ang sekretong yan at madadala nyo na sa hukay ninyong dalawa ni Uno ang naging relasyon ninyo noon, ay wala naman akong magagawa kung gusto mo talagang ilihim na lang yan. Pero alam ko rin na hindi ka rin tuluyang matatahimik lalo't alam mo na may nililihim ka kay Tony. At alam mo ba, Christina, na ang paglilihim, panloloko ay pwedeng maging grounds for annulment? Lalong-lalo na kung may inilihim ka sa kasintahan mo bago kayo magpakasal. Kaya sana bago kayo magpakasal ni Uno, sana ay makahanap ka ng lakas ni Uno. Hindi pala si Uno papakasalan mo. Ni Tony, sana makahanap ka ng lakas ng loob para aminin kay Tony ang lahat mula sa iyong nakaraan. Dahil kung sadyang mahal ka talaga ni Tony, naniniwala ako na matatanggap ka niya. Dahil nangyari naman ang mga bagay na yon na hindi pa kayong dalawa. Ang pag-ibig at tunay na pagmamahal ay hindi mapanghusga, kundi mapagpatawad. Naniniwala ako na kung talagang mahal ka ni Tony, ay magagawa niyong lagpasan ang madilim mong nakaraan.
Maraming salamat, Christina, sa pag-share mo nitong kwento mo dito sa ating programa. At kung meron kang kakilala na gustong mag-share ng sarili niyang kwento, huwag niyo pong kalimutan na pwede silang mag-email o kung ikaw may sarili kang kwento, pwede ka pong mag-email sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutan na meron pala akong Facebook page. Pakilike na lang po, Mama Mia CDO. Mama Mia Cagayan de Oro, and meron din akong Instagram, Mama Mia CDO. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po again ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.